Sa isang malawak na kagubatan, tinatawag na Mapanglaw na Gubat, sa labas ng kaharian ng Albania, may nakagapos na binata sa puno ng higera na nagngangalang Florante. Balot ng takot ang kanyang pagkatao. Oh, kapalaran, bakit ganito ang pinagkakaloob mo sa akin? Ako'y naging mabuting anak at ako ay bayani ng Albania. Bakit ganito ang kapalaran? Oh, Laura, bakit mo ako hinayaan dito sa kagubatan? Mag-isa, walang kasama. Ako ay tinaksilan mo. Kala ko ba ay tayo ay hanggang dulo na mahal ko? Pero ako ay pinagpalit mo sa karibal ko. Habang iniisip ni Florante ang mga dating araw na kasama si Laura na masaya, nang biglang may tumunog na parang paparating sa kanya at tila lumitaw ang isang mabangis sa tigre. Tulong! Ano yun? Kailangan ko sundan na nangingi ng tulong. Pinatay ng muro ang tigre nang walang awa. Kita ng isang muro ang binatang nakatali sa punong higera. Kaawa-awa naman tong binata na ito. Ano kayong pinagdaanan na ito? Kristiyano, tinutulungan ko, pero bahala na kaysa makain siya ng tigre. Gal ng muro ang nakagapo sa tali kay Florante. Nilala niya ito sa malaking bato at nagpahinga hanggang magising si Florante. Patay na ba ako? Asa na ako? Sino ka? Isang moro? Kumalma ka, hindi kita sasaktan. Oo, ako ay isang moro, pero hindi kita papatayin. Teka, niligtas mo ako sa tigre. Namuntik na ako lapain. Oo, kaya huwag ka nang matakot dahil ako ay yung kaibigan na. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman yon, magpahinga ka muna dito. Florante, kaibigan. Ilang araw ang nakalipas, naisipan ng dalawa na maglibang sa kagubatan. Florante, kaibigan ko. Bakit ka pala napunta sa kagubatan ito? Hindi ba ikaw ay isang bayani ng Albania? Mataas na kwento, pero gusto mo ba laman ang kasaysayan ko? Oo, sige, kwento mo sa atin habang tayo naman ay naglibang dito sa gubat. Noong ako ay sanggol pa lamang, muntik na akong bagitin ng isang buwetre. Tulo! Dadakitin ng malaging boytri! Ang anak ko, tulong! Pinana ito ng pinsan ni Florante na si Minalipo. Kaya kung matagal akong nakarating dito, tiya, maayos lang ba kayo? Oo, salamat sa tulong mo ang kipabaki na kung hindi dahil sa'yo ay baka wala na ito bisat mo. Oo, sige po, mauna na po ako. Noong binata pa si Florante, siya ay mahilig mangaso at tumambay sa sapa. May malaking puno para makinig sa huni ng ibon. Sa kasamaang palad, ayaw ng ama ni Florante na siya ay masanay na palaging may bantay at hindi marunong mabuhay mag-isa. Yan niyang matuto. Mahal, pag hindi siya kaawa-awa. Kung Florante, kailangan mo mag-aral kung paano mabuhay na mag-isa dahil pagulat na kami ng ina mo. Kaya mo na mabuhay mag-isa at hindi ka na mamatay sa gutom. Na ikaw ay mag-aral sa Atenas. Hindi ba malayo iyon dito sa kaharian? Huwag ko po mag-alala. Ako ay mag-iingat palagi. Maingat ka, mahal. Bukas anak, hatid ka sa Atenas. Sige po, ama. Ako ay mag-iimpake na para bukas. Nag-impake si Florante para sa kanyang pag-alis. Kinabukasan, siya ay nagpaalam sa kanyang mahal sa buhay at hinatid na si Florante papuntang Albania. At nung nakarating na si Florante sa Albania na ligtas, sinalubong ng guro na si Antenor. Noong si Florante bago pa lamang sa Atenas, ilang araw siya gutom dahil hindi pa siya marunong magbuhay mag-isa. Pero ang kanyang guro na si Antenor ay tinuruan siya kung paano mabuhay na mag-isa. Ilang buwan nakalipas, si Florante ay nakatanggap ng sulat kaya sa kanyang ama. Hindi ito totoo! Hindi! Ina! Hindi pa siya patay! Sana maging maayos ka na, Florante.
Si Florante lubhang nasaktan na nalaman niyang patay na pala ang kanyang ina na si Fresca. Anak Florante, sigurado naman akong masayang ina mo na nasa mabuting kalagayan ka na, kaya ginawa ka ng malalim. Pero hindi ako makapaniwala na wala ng aking mahal na ina. Ilang buwan lang nakalipas na wala ng aking mahal na ina. Masakit. Ang sakit. Sobra. Iyak mo lang lahat ng ramdaman na sakit mo, Florante. Naging kaibigan ni Florante si Adolfo pero hindi mapiling ni Florante na mabuti si Adolfo. Ilang buwan na nakalipas, si Florante ay makambibig na ng lahat ng Atenas. At hindi ito nagustuhan ni Adolfo at siya ay nainggit. Dahil nalampasan siya ni Florante. Magkaroon ng roleplay sina Adolfo at Florante. Si Florante ay ang bida ng kwento at si Adolfo naman ay ang kontrabida. Muntik na masaktan si Florante, buti na lang siya ay nakiilag at nadapa. Nagaw mo na sa akin. Kaya ka matay. Magbabayad ka. Narangan nito ni Menandro. Ano ba yung ginagawa? Florante, nahihibang ka na ba? Adolfo, ano ginagawa mo? Si Adolfo ay tumakbo palabas ng kailang silid-araran. Siya ay puno ng galit at kahiyan. Pagkatapos nun, ay nabalitaan nila na umuwi si Adolfo. Nang araw rin nakalipas, si Florante nakatanggap ng surat galing sa kanyang ama. Bakit ka napauwi sa Albania? At bakit naman? Uwi ka na. Mag-iingat ka. Pag may sumasalubong sa iyong masasayang ka, huwag kang magpanipula sa kanila. Salamat po, Guro, sa lahat. Nilubong si Florante ng kanyang ama na puno ng saya. Anak ko, Florante, napakaliki mo ng binata. Ikaw ay na-miss ko. Namiss rin kita, ama ko. Sumama ka sa akin, anak. Punta tayo sa palasyo. Duk, Lucio, sino yung kasama mong binata? Napakagwapo at parang maasahan talaga. Siya aking anak na si Florante. Kauwi lang siya galing sa Atenas. Halika rito, iyo. Tayo ay may pag-uusap. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa pag-atake ng Persia sa Kotrona, biglang may magandang dilag na babae. Pagkakita ni Florante sa kanya, siya ay napaibig na agad at ang dalaga naman ay napaibig na rin sa binata. Sige anak ko, si Laura palang aking anak, prinsesa ng Albania. Ay, iyong ganda, nakatasilaw, prinsesa. Ako nga pala si Laura. Ako pala si Florante. Iiwan ko muna kayong dalawa dito. Ilang araw nakalipas, nagpaalam na si Florante sa kanyang mahal na si Laura. Dumating siya sa Persia at kinalaban ni Florante ang mga Muro, pati na din si Menandro. Florante, kaibigan ko. Salamat, Menandro. Hindi nyo kaya ang aking Nagdiwang ang Persia at sila ay napatakbo papunta kay Florante. Tinatawag siya ang bayani ng Persia. Ilang araw nakalipas, si Florante ay binangongot. Totoo ba yun? Nanganganib ang Albania. Kailangan kong sabihan si Menandro. Menandro! Nanganganib ang Albania. Kailangan natin umuwi sa Albania. Habang sila ay pauwi na sa Albania, sinalubong sila ng hukbo ni Aladdin. Ito. Sige po, Menandro. Wakas, dumating ka na, Florante. Bakit mo sinakop ang Albania? Dahil gusto ko. Kalabanin mo ako upang matapos na ito. Mira, latakihin mo si Florante. Ang daya mo! Lumabas si Florante para matulungan niya si Menandro. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Magpahinga ka dito. Habang sila nagpapahinga, nakakita sila ng isang babae na binibihag ng mga Muro. Si Laura ba yun? Oh, parang siya. Puntahan natin. Pa.
Ferrante. Laura, bakit kanila ginapos at pubukutan ng ulo? Dahil muntik na akong pinagtangkaan ni Emir. Oh, Lara, bakit hindi mo kaya tanggapin ang pag-ibig ko sa'yo? Mabayad ka, hugutan niya ng ulo. Pagkatapos niya miligtas si Laura ay nagtungo na siya sa palasyo at ipinalayan niya ang kanyang ama at sihalin siya at ang ipapa. Kasama dito si Adolfo. Sila ay nagpasalamat kay Ferrante, ngunit hindi masaya si Adolfo kundi napuno ito ng galit kay Ferrante. Siya rin ay nainggit. Pagkalipas ng ilang buwan, muli na namang nabalot ang takot ang Albania. Nang mabalitaan ng mga Turko na naman ang sasalakay sa kanila. Sa kabutihang palad, nagapi naman si Ferrante ang mga hukbong Turko sa pinamumunuan ni Merlin. Nakatanggap ng sulat si Ferrante galing kay Haring Liceo. Ang sabi dito ay ikakasal na si Adolfo at si Laura. Nainanta ni Ferrante si Minandro at siya ay nagtungo agad. Nang biglang, siya ay sinalubong ng mga sundalo. Bakit niyo ako kinulong? Ferrante, kaibigan ko, kumusta ka na? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Adolfo, anong kailangan mo? Namatay na si Haring Liceo at iyong ama si Victor Liceo. At ako ang bagong hari dito. Nangako na si Laura magpakasal sa akin. Ang sama mo! Walang hiya ka! Adolfo! Ang sakit naman sa iyong pinagdaanan. Ako naman ang magkwento sa akin. Si Aladdin ay anak ni Sultan Ali Adab, ang pinuno ng Persia. Habang naglalakad sila doon, inikwento ni Aladdin ang kanyang kasaysayan. Siya raw ay umiibig sa isang dalaga na nagngangalang Ferida. Sa kasamang palad, inibig din ni Ferida ang ama ni Aladdin na si Sultan Ali Adab. Sa kasamang palad, si Aladdin ay pinalaya sa Persia. Ang kanyang mahal na si Ferida ay nagtungo agad sa Sultan Ali Adab para manghingi ng tulong. Ako ko lamang noon sa Albania. Nang pag-uwi ko sa Persia, laking gulat akong ibinalanggo ako doon pag-uwi. At nung pinalaya si Aladdin sa Persia, siya ay naglibot-libot sa kagubatan. At dito kita nakita at iniligtas. Salamat sa iyo, kaibigan. Habang nagkwento sila, biglang narinig silang mga babae na nag-uusap. Nakita nila ito si Laura at Ferida pala. Bakit kayo nandito? Upang ano ba naman dito? Upang hanapin kayo. Tama nga. Bakit kayo magkasama? Ano nangyari sa inyo? Nabalitaan kong pupuputan ng ulo ang aking sultan. Nagtungo ako sa sultan upang kausapin siya. Dumapa ako sa harap ng sultan at nagmakaawa. Pinagbigyan naman ako pero aalis si Aladdin sa kaharian at manirahan siya sa ibang bayan. Umalis siya nang hindi man lang pagpaalam. Habang naghanda ang kaharian sa kasal namin ng sultan, naisipan ko na magdamit gerero na sa isang gabi. Gumawa ako ng tali sa bintana at tumakas. Ilang taon din akong pag-aragala upang mahanap ang yasintahan kung si Aladdin. Laura, ikaw naman na magkwento. Merong bulong-bulungan ang kumalat sa kaharian. Naging dahilan ito ng galit ng bayan na nagsisugod sa palasyo. Gusto nilang patayin ang hari kasi balak daw nitong gutumin ang mga mamamayan.
Ganoon din, pinapaalis sa trono si Haring Lensio at pupugutan. Kasunod dito ang mga tapat na kasapi ng konse ng hari tulad ni Doc Liceo. At ang kagawa ng mga ito ay si Conde Adolfo na siyang pumalit sa hari. Sinabihan din ako na kung hindi ko tatanggapin ang kanyang pag-ibig ay papatayin ako. Hindi ko pinahalata ang pag-ayaw ko sa kanya. Humingi ako ng 5 buwan bago magpakasal sa kanya. Sinulatan ko si Florante upang humingi ng tulong. Tumating nga si Florante ngunit ang natanggap niyang sulat ay ang peking sulat ni Adolfo na may silyo at perma ng hari. Sa pagkadakip ni Florante ay magpakamatay na sana ako, ngunit dumating si Menandro. Siya pala ang nakatanggap sa sulat kong pinadala. Bago ako mailigtas, itinakas ako ng Conde Adolfo at dinala sa gubat ng Panglao. Ako pinagtangkaan. Tanang kaharasan, may isang palaso ang nulpad at tumama sa dibdib niya. Ako na si Florida na pala yun. Apak sa klolo ni Laura. At hinanap ko iyon. Nakita ko si Conde Adolfo. At hindi ako ng dalawang isip na panain to at walain ang kanyang buhay. Pagkatapos ay umuwi na sina Florante at Laura kasama ang 2 muro sa Albania. Doon na din nakabinyag ang 2 muro na sina Florida at Aladin. At napakasal na din ang 2 magkasintahan sa Albania. Kalipas na ilang panahon, umuwi na sina Florida at Aladin. Naging hari at reyna naman ng Albania sina Florante at Laura. Muling naghari ang kayapaan sa Albania. Nakabangon ang mga napi. Walang iniisip ang bagong hari at reyna kundi ang kabutihan ng bayan. Dala ka! Mga katawan! Bakit kayo magkasama? Ano nangyari? Enson! Say hi daw! Wala na, nanayaw na. Dani ng Albania? Mataas na kwento, pero gusto ba Wala pa. Adolfo! Go! Bakit kayo magkasama? Ay, manasani oy. Lagi po ko ginagawa ng katawa. 1, 2, 3, go! Katawa mo mo! Magkatawa ko, nagtayag sa magpugo akong katawa. Ay, matawa. 1, 2, 3, go!